Pilipinas ay mayaman sa kwentong mitolohikal, mga storyang nagpapasalin-salin mula pa man sa sinaunang panahon na naging malaking bahagi sa kulturang Pilipino at nag-udyok sa mga mamamayan na kilalanin ang ating kasarinlan. Tulad sa kwento ng dambuhalang dragon at 7 buwan na isa-isa nitong nilunok. Ang halimaw ay binansagan sa alamat bilang si Bakunawa, na madalas ilarawan na isang napakalaking dragon o parang serpente na may sungay sa kanyang ilong at naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Pinaniniwala ang dahilan ng mga paglindol sa tuwing gumagalaw ang nilalang na ito. Hindi naman kaila sa marami na ang lunar at solar eclipse ay maipapaliwanag ng agham. Ngunit ngayon ay isantabi muna natin ang siyensya at hayaang maglaro ang ating isip sa hiwaga ng mitolohiya. Ano ang kwento sa likod ng kagilagilalas na mitolohiyang Pinoy? Paano kung totoong umiiral ngayon ang dambuhalang Bakunawa? At paano ito nakaapekto sa ating kultura at tradisyon? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Noong unang panahon, wala pang gaanong alam ang ating mga ninuno pagdating sa larangan ng agham o sabihin na nating primitive era pa. At aminin natin na noong hindi pa pumasok ang mga Kastila at magpalaganap ng Kristyanismo at hindi pa rin dumating ang relihiyong Islam, may sariling ideya na ang ating mga ninuno sa kung papaano nilikha ang kalawakan at ang mga tao. Naniniwala sila na ang lahat ng bagay na umiiral sa mundo ay may espiritu. Nagkaroon sila ng kaalaman at naisip nila na ang mundo ay may sariling kamalayan. Naniniwala sila na ang mga bato, puno, bundok, tubig, hayop, araw at ang buwan ay may nakatagong kapangyarihan na nagpapanatili sa kanilang sarili. Kahit maski ang mga natural na kalamidad kagaya ng bagyo, lindol at iba pa ay itinuturing nila na gawa ng mga Diyos dahil sa kanilang galit. Kaya nagkakaroon sila ng pagdarasal sa mga Diyos upang ilayo sila sa kapahamakan at patawarin sa mga kasalanan. Ang paniniwalang yan ay ang tinatawag na animism o animismo na nagmula sa Proto-Malayo-Polynesian at Proto-Austronesians, mga uri ng wika na sinasalita ng libu-libong pangkat etniko o lahi sa Southeast Asia. Sinasabing mga 5,000 hanggang 6,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit pinagtatalunan pa rin ng mga historiador at scholars kung saan talaga nagmula ang mga taong gumagamit ng nasabing wika. Subalit ayon sa iba, ang sinaunang lingwahe ay ginagamit sa mga partikular na bansa tulad ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, sa mga rehiyon ng Polynesia, Madagascar at iba pang mga isla sa Pasipiko. Ang paniniwalang animism ay laganap sa buong kapuluan ng Pilipinas na may pagkakaiba-ibang tuntunin sa bawat tribo o lahi ng mga tao. Ayon sa mga historiador, ito ay nagsimula na sa Pilipinas bago pa man ang 1000 AD o pre-Islamic and Christianity. Kahit na lumaganap ang Kristyanismo, napanatili pa rin ng ibang tribo sa Pilipinas lalo na sa mga malalayong bundok ang ganitong kasanayan. Ang iba ay humihingi ng gabay at dalangin para sa proteksyon at masaganang ani. Bukod sa paniniwalang yan, nakasentro din sa kanilang pananampalataya ang pagsamba sa mga Diyos. Isa sa kanilang Diyos ay si Bathala, pinakamataas sa lahat at ang lumikha ng sansinukob at sa lahat ng may buhay. Naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na kasama sa nilikha ni Bathala ang 7 buwan. Ang paglikha ng 7 buwan ay maiuugnay sa kagustuhan ni Bathala na magdala ng liwanag, patnubay at pagkakasundo sa mundo. Ang pagkakaroon ng buwan ay sumasagisag sa pag-ikot o pagbabago ng panahon at balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Pinaniniwalaan nilang si Bathala ang lumikha ng langit at lupa, kabilang na ang mga bagay sa kalawakan tulad ng araw, buwan, mga planeta at mga bituin. Nilikha ni Bathala ang buwan para magbigay liwanag, ngunit may isang napakalaking nilalang na naninirahan sa kailaliman ng dagat ang nakakaramdam ng paninibugho, ang Bakunawa. Ang Bakunawa ay nainggit sa kagandahan at ningning ng mga buwan. Ang mga buwan na nagdadala ng liwanag at nagniningning sa kalangitan ay nakakuha ng labis na atensyon at kagalakan sa mga tao. Kaya bilang isang makapangyarihan ngunit hindi pinapansing nilalang, naramdaman ni Bakunawa na hindi siya pinahahalagahan kung ihahambing sa mga buwan. Kaya nagalit ang Bakunawa at isa-isang nilamon ang mga buwang ito, dahilan ng biglaang pagdilim ng kalangitan. Ayon sa mitolohiyang Pilipino, ang pagkilos ni Bakunawa sa paglamon ng mga buwan ay nauugnay sa eklipse. Ang eklipse ay isang panandaliang pagkubkob ng buwan o liwanag. Natakot ang mga tao kaya nagkaisa sila at nagsagawa ng mga malalakas na ingay, mga ritual at mga seremonya upang takutin ang Bakunawa at palayain ang mga buwan mula sa pagkakahawak nito.
Ang mga tao sa lupa ay sumisigaw ng ibalik ang aming buwan, ibalik ang aming buwan. Maliban sa pagkain ng mga buwan, sa tuwing gumagalaw raw ang bakunawa ay nararamdaman ng mga tao ang pagyanig ng lupa. Kaya nagtutulungan ang mga tao na sugpuin ang halimaw sa pamamagitan ng paggawa ng mga ritual at ingay. Napalaya ang mga buwan mula sa higanting nilalang. Bumalik ito sa kanyang kinaroroonan sa ilalim ng karagatan at hindi na muling nagpakita pa, habang ang mga nakakabinging tunog ay palakas ng palakas. Ang gawaing ito ay sumisimbolo sa tagumpay ng sangkatauhan laban sa puwersa ng kadiliman at kaguluhan. Bibigyan ko kayo ng katanungang tiyak na mapapaisip kayo. Papaano kung nasa sitwasyon tayo ngayong totoong umiiral o nabubuhay ang bakunawa? Ano kaya ang ating sasapitin? Kung totoong nabuhay ngayon ang bakunawa, siguradong napakalaking problema at magdudulot ito ng napakalaking peligro, hindi lamang sa ating mga tao, kundi maging sa mundo at sa kalawakan. Ang ating buwan ay ang napakalapit na celestial body sa planetang Earth. Ito rin ang nagbibigay ningning sa madilim na gabi. At alam naman natin na napakalaking papel ng buwan sa ating planeta. Ayon sa NASA, nakakatulong ang buwan upang ang Earth ay mas maayos tirhan ng tao. Ang gravitational pull ng buwan ay nakakatulong sa balanse o paggalaw ng karagatan tulad ng high tide at low tide at nagre-resulta sa paggalaw ng tubig dagat tulad ng alon at mga daluyong. Ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng balanseng klima sa ekosistema ng mundo at nakakatulong na mapanatili ang maayos na klima. Para rin sa mga hayop, partikular na ang mga ibon, ang buwan ay mahalaga sa kanilang migration at navigation sa gabi. Ang ibang hayop naman ay nagtatakda ng oras sa pagpaparami na tumutugma sa tiyak na pag-ikot ng buwan. Sa larangan ng geophysics, ang pag-aaral sa buwan ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng mundo, kasama na ang impormasyon tungkol sa mga asteroids at mga bato na bumabagsak sa Earth. At pagdating sa pag-aaral, ang buwan ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-udyok para sa pagsasaliksik sa mga siyentipikong larangan tulad ng astronomiya, geolohiya at astrophysics. At bilang pinakamalapit na celestial body sa Earth, ito ang naging mahalagang target para sa mga pagsasanay at pagtuklas. Ang pag-aaral tungkol sa buwan ay nagdudulot ng malaking kontribusyon sa kaalaman ng sangkatauhan tungkol sa kalawakan. Kaya sa isang theoretical na senaryong kung totoo ang bakunawa at lalamunin nito ang buwan, ang lahat ng mga bagay at proseso na nakadepende sa buwan ay nanganganib. Magbibigay rin ito ng matinding takot at pangamba sa mga tao. Dahil ang pag-iral ng isang napakalaking dragon na kayang kainin ng araw o buwan ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga tao dahil sa posibleng pagkawala ng liwanag o init na hatid ng araw o liwanag sa gabi na galing sa buwan. Ang paggalaw ng bakunawa sa kalawakan ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kalikasan. Maaaring magkaroon ng mga bagong natural na kalamidad o pagbabago sa klima dahil sa hindi pangkaraniwang kilos ng isang malaking nilalang. Apektado rin ang pang-araw-araw na buhay dahil sa takot at kawalan ng katiyakan sa hinaharap na maaaring magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Babagsak din ang ekonomiya dahil sa pagkawala ng produksyon at komersyo, dulot ng takot at kawalan ng kumpiyansa ng mga mamamayan. At siguradong ang mga tao ay nakakulong lamang sa kani-kanilang tahanan habang walang humpay na nagsasagawa ng mga ritual o pagdarasal upang mapigilan ang bakunawa mula sa pagkain ng buwan. Kaya siguradong patay tayong lahat pag nagkataon. Sa kabutihang palad, ang bakunawa ay bunga lamang ng mga malilikot na isipan ng ating mga ninuno habang hindi pa nila natatamasa ang sibilisadong pamumuhay kagaya ngayon. Ang alamat ng bakunawa ay nagbigay kabuluhan at nag-iwan ng malaking epekto sa sinaunang kulturang Pilipino. Pagdating sa sining, ang kwento ng bakunawa ay nagbigay inspirasyon sa iba't ibang anyo ng pagkamalikhain, kabilang na ang paggawa ng kwento, musika, sayaw at mga palabas sa telebisyon. Ang mga representasyong ito ay nagsilbi upang panatilihing buhay ang mito at maihatid ang mensahe nito sa mga henerasyon. Ito ay hindi lamang isang mitolohikal na karakter, kundi naglalarawan din ng ugnayan ng mga Pilipino sa kalikasan at sa kanilang sariling entidad bilang isang lahi. Bilang isang simbolo ng lakas at sama-samang pagkilos, nagpapahayag ito ng diwa ng pagkakaisa at pakikibaka laban sa mga hamon at panganib. Sa pamamagitan ng alamat at kwento tungkol sa bakunawa, pinapatibay nito ang kanilang pananampalataya sa kanilang kultura at kasaysayan. Ipinaalala nito sa atin ang kapangyarihan ng kwento na kahit na walang patunay sa nasabing halimaw, ay nananatiling buhay ang kwento at nagkakaroon ng papel upang hubugin ang pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Kahit ngayon, naririnig pa rin ng iba ang kwentong ito mula sa mga nakakatanda at tuwing dumidilim ang araw at buwan sanhi ng eklipse,
naaalala ka agad ang alamat ng Bakunawa. At ang kwento ay hindi malilimutan habang paulit-ulit na nangyayari ang eklipse sa kalawakan. Bagamat ang kwentong ito ay walang katuturan kung iisipin, bilang isang mamamayang Pilipino, mas mabuting pahalagahan at pagyamanin natin ang sariling atin. Dahil kung wala ang ating mga ninuno, ay marahil wala din tayo ngayon sa ating kinagisnan. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe at i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.